Communion Sunday ngayon, nagbalak akong gusto ko sana magturo sa communion pero dito pa rin ako dinadrive ni Lord sa ating topic. Prosperity begins in? Prosperity begins in? Prosperity begins in? Prosperity begins in? Ang tanong, do you want to prosper? Do you want to prosper? And you know already where to begin? Wala na, humina. Do you want to prosper? Do you really want to prosper? And do you know already where to begin? Where? Yan. Are you doing it already? Yes. So dapat yun, ha? Simplified na lang. Na hindi tayo mag-isip lagi ng pera. No? Kailangan natin isipin yung Word of God. Kailangan natin i-meditate yung Word of God. Kailangan natin i-honor yung Word of God. Kailangan natin i-apply yung Word of God. Because 3 John 2, it says, I pray that you may prosper even in your health as your soul prospereth. Number one thing na kailangan nating i-prosper yung ating soul area. Yung ating mind, will, and emotion. Kailangan natin i-renew yung mind po natin. Okay, the benefit of the man who delight in the Word of God. Ano yung benefit sa mga taong nagdi-delight sa Word of God? Tingnan natin sa Psalms 112, 1-4. Kasi ito yun, lagi kong i-remind sa inyo, the more you think the more the money will not come. Amen? The more you pursue the money, the more money will not come. Amen? Maraming trouble. Sinabi dito, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord. Karugtong naghapon. Blessed is the man who fears the Lord. What if the man does not fear the Lord? He is not blessed. Who delights greatly in His commandments, hanggang 4. His descendants, ayan, His descendants will be mighty on earth, the generation of the upright will be blessed. Walang lugi. Verse 3, wealth and riches will be in His house, and His righteousness endures forever. As we have fear of the Lord, as we delight in His word, where is the riches and the wealth? In our house. And His righteousness endures forever. Next verse. Kaya kung mayroong gera lagi sa bahay, mayroong conflict sa bahay, kaya kahit pera, lumilipad lahat. Verse 4. Unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteousness. And righteous. Tingnan natin sa AC Translation 1-4. Maganda dyan. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Huwag natin i-complicate yung life natin. Huwag natin i-complicate ang life natin. Hallelujah! 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 Praise the Lord! When someone respects the Lord with fear, God has blessed that person. He is happy to obey the Lord's command. Hindi pa bago-bago yung isip. Magsiserve, hindi. Magpipray, hindi. Magbabasa, hindi. Pupunta ng church, hindi. Magta-tithe, hindi. Oo, hindi. Salamig. Hindi. Hallelujah. Praise the Lord. When someone, kaya hindi lahat, sabihin mo, ako yung isa sa someone na yon. When someone respect the Lord with fear, God has blessed that person. He is happy to obey the Lord's commands. Are you happy? Yes. Next verse. His children will become powerful in the land, kapatid. Okay, the more you understand the Word of God, the more you serve the Lord, the more you obey the Lord, the more you delight in His Word, kasi nakasalala yung mga anak mo. His children will become powerful in the land. God will bless their descendants who serve Him. That's why you serve. Every Sunday tayo dito nagtatawag na magsuserve. Bakit may pangako?
Amen? His children will become powerful. Kaya hindi pasawa yung mga anak nyo, kundi magiging powerful in the land. God will bless their descendants who serve Him. If you are not serving, what happened to your children? Tapos sabi mo, itong anak ko talaga. Tapos sisisihin mo yung mga anak mo na hindi maging maayos ang buhay dahil sa'yo. Hindi ako galit. I'm just preaching here. Come on, wake up! Kaya may panahon pa habang may hininga, may pag-asa. Kung gusto nyo maayos yung anak nyo, maayos yung pamilya nyo, we keep on saying here, we keep on inviting you, serve the Lord. His children will become powerful in the land. God will bless their descendants who serve Him. Next verse. His family will have valuable things and they will be rich. Yes! May sinabi ba dito, mag-aral ka, magiging abogado ka, magiging doktor ka para yumaman ka? No. You serve the Lord. His family will have valuable things and they will be rich. People will always remember the good things that they have done. Hindi yung inisip, alam mo yung mga pamilya na yun? Buti ka. Verse 4. God's light shines on those who serve Him. Nagliliwanag ka. Even when they are in dark place, God bless those who are kind to others and who do what is right and fair. These are the benefits. Those who delight in the Word of God. Amen. Hindi lang tayo nag-church, hindi lang tayo nagbabasa, hindi mo lang sinabi, born again ako. Pero bakit the same pa rin? Because we are not doing. We are not delighting His Word. Amen. Gusto lang natin na i-bless tayo ni Lord, pero hindi mo naman ginagawin, pinapagawa niya. Do you think God will bless us? God is merciful. Kinabubuhay tayo sa mercy. Kapatid, may grasya. Bakit ka mabubuhay sa mercy? Enjoy the grace. Kaya that's why we can always stand because of the mercy of God. His grace is abounding. His grace is sufficient enough. Amen. Bilang mo, balik tayo sa, bakit dito na lang tayo? Balik tayo sa 3 Ate Hana. His family will have valuable things. And they will be poor. You are rich. People will always remember the good things that they have done. Because we delight in the Lord. Amen? Ooh. Enduring prosperity is not a result of great desire. Tagalog tayo. Sige, Tagalog. 1 to 3. 1 to 4. Sige nga, 1 to 4. Sige. Para mag-sink in talaga sa heart natin. And then, gawa tayo ng desisyon. Your obedience matter. Yun lagi kong sinasabi sa inyo. Kung mahal nyo talaga yung pamilya nyo, you serve the Lord. Purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Next. Ang pagkatakot sa Panginoon ang pinagmumula ng karunungan. Bakit nasa 10 na tayo? Bakit umatras na tayo? Bakit Salmo 110, 10 at 11, 10 na tayo? Pero tama din yun. Huwag kang nagkadugtong. Lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos ay may mabuting pangunawa. Purihin ang Panginoon. Okay lang, Ate Ana. Hindi yun aksidente. Sige, basa.
Ano daw sinabi? Yung mga anak mo ay matagumpay? Gusto mo ba yan? Yes. O simple lang ang instruction. Di yung mga anak nyo hindi maging pasaway. Maging matagumpay ang mga anak nyo dahil ang angka ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain ng Diyos. Next verse. Basa. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala ng pangailanman. Oh, ano? Benefits? Yayaman. Gusto mong yayaman? Yes. At sa angkan mo? Di mag-serve ka kay Lord. Nang mayroong kagalakan. Kaya by faith kasi kapatid, hindi talaga siya feelings. Okay? Bakit? Tapos na kasi. Pinagpapala na tayo ni Lord, kaya ito yung kondisyon. Sumunod talaga tayo, maglingkod tayo sa Kanya kasi may plano si Lord. Amen? Habang lumalakad tayo sa Panginoon, talagang, kasi pangako niya yun eh. Covenant niya yun sa atin. Kaya pag gagawin lang natin, sumunod lang talaga tayo, mangyayari yung mga bagay na yun. Hindi lang sa'yo, pati usaling lahi nyo. Okay, verse 4. Basa. Kahit sa kadiliman, pagkalay pa rin ang liwanag ng tao na bumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabaan at tawiran. O, diba? Laging masaya. Hindi kayo lagi nag-uusap ng problema. Puro na kabutihan ng Diyos ang pag-uusapan niyo. Hindi na problema. Amen? Kaya si Lord na laging nag-glorify. So, sunod lang. Enduring prosperity is not a result of great desire or fleshly ambition. It is a good to be passionate. It is good to be on fire. But when you get done with all the fleshly gusto, you are going to hear the still small voices. In the beginning was the Word, and you are going to have to go back to God's Word. Then the Lord will begin to walk to you again through His Word. Balik at balik ka talaga sa Word of God. Kahit saan ka napupunta, kahit malayo na, wala pa rin. At the end of the day, wala. Go back to the Word. If you really want to prosper God's prosperity, go back to the Word. Amen? Wala talagang iba. Tapos, be a doer of the Word. Mahirap po ba yun? Ay. Mahirap po ba? Decision lang. Decision lang. Amen? The man who delights in the Word is blessed. The man who delights in the Word is blessed. Okay, tingnan natin sa Psalms 101. Gusto ko sa Message Translation, 1 to 3, please. Psalms 1, 1 to 3. Ito, balik-balik na natin, pero sige, kayo magbasa. Oh, wait na. Narinig ko na, Hallelujah. mukhang, nagiging blessing ba to sa inyo? Pati Hallelujah. Okay. Sige, basa, gigisingin ko talaga kayo. Basa! Power! Merong, maganda nga si Ate Ana, yung hearing ni Ate Ana. Psalms 101, Psalms 1, verse 1 to 3. Ginising lang kayo talaga kasi yung faith yun din gano'n na, Hallelujah. Psalms 1, 1 to 3. Ang galing ng Holy Spirit, no? Hallelujah. Asa yung pananampalataya nyo? Okay, Psalms 1, verse 1 to 3. Okay, basa! Go! Hanggang 3. Okay.
Dito muna tayo kasi mukhang, mukhang makakarelate kayo sa mundo. Balik tayo, Ate Ana. Okay. Sa verse 1. Ano sinabi? How well God must like you. Huwag kayo maghahang sa sin salon. Yung mga, Mare. Tapos umaga pa lang, di ba? Kuha nang ng coffee, pandesal. Mare, alam mo ba? Tapos did enroll daw. You don't go to Smart Salon College. Amen. Smart Mouth College. Huwag kayong pumupunta. Alam mo, Mare? O nga, Mare. Si Pari Mare. Oy, mag-join kayo sa Couples and Single Fellowship para matututo kayo. Okay, next verse. Ano sinabi? Instead, you thrill on God's Word. You chew on Scripture day and night. You meditate. New matter. Lord, thank you, God. You supply all my needs to the Father. Holy Spirit, thank you for ordering my step today, Lord God. I trust you, Lord. Thank you, Father. Thank you, God. I will not lack of anything today, Lord God. Oh, thank you, Lord. I praise you and I worship you. You delight in His Word. Amen? Next verse. Ano mangyayari? You're a tree planted in Eden, bearing fresh fruit every month. Oh, kaya may mangyayari pang maganda. Every month. Never dropping a leaf, always in blossom. Kaya lalo kang gumaganda. Yung walking ko. Meron ako nakasalubong. Sabi niya, "Hoy, Pastora, tagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ka tumatanda. Bumabata ka, praise the Lord." Salvation beautifies. Ang pangit mo na ngayon. Di ba? Wala ka. Siguro ando doon ka lagi sa Smart College. Smart College. Galing ka siguro sa Sin Salon lagi. Kaya kumukulubot ka. Di ba? Okay, ate, doon na tayo sa New King James Version. Sige. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Ito maliwanag. Kaya pag mayroon kayong challenge, huwag kayong tatawag doon sa alam mong hindi Kristiyano. Doon kayo mag-seek ng counsel na alam nyo na magbibigay talaga ng wisdom. Nor stand in the path of sinners, sin salon. Nor sits in the seat of the scornful. Smart mouth college. Blessed is the man. So kailangan piliin mo. No? Huwag mong expose yung sarili mo kung saan-saan hindi makakatulong sa'yo. Next verse. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditate day and night. Pagising sa umaga, oh Lord, thank you, hallelujah, praise the Lord, thank you God, this is the day that you have made, I will rejoice and be glad in it. Lord, what's your plan for me today? Lord, show me your plan. I'm here to serve you, Lord God. I'm here at your service, Master. Hindi pagising mo sa umaga, isip mo kagad anong uulamin. So more on flesh. Amen. Hallelujah. Pagising mo sa umaga, iniisip mo kagad yung kaldero. Mga nanay, dapat pagising sa umaga, hindi kaldero, kagad ang isipin. Dapat Word of God. Amen. Hallelujah. So ingatan natin. Next, verse 3. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does will prosper. Ito yun. Pag you are a doer of the word, minimeditate mo yung word of God, nasa presence ka lagi ni Lord, you abide in His word. Sinabi niya, lahat ng gagawin ng mga kamay mo ay magpa-prosper. Hindi ka sabihin, Lord, i-prosper mo to. No, you will not ask the Lord, prosper mo to. Pag ginawa mo yung pinapagawa ni Lord, it's already prospering, prosperous. Pero kung wala ka, nagsisikan ng counsel sa ungodly, so lahat ng ginagawa mo, palpak.
But if you seek the counsel of God, you meditate on the Word of God, Lord, ano ba yung plano mo, Lord? Lord, show me. What do you think about this, Lord? Ora ma shakalamonda yama shakoromonda dayama. The Lord will help you. The Lord will guide you. The Lord will counsel you. Amen? Because God said He will teach us how to prophet. He will teach us how to prophet. Ngayon, pinapagawa ni Lord, kung yun narinig mo sa Kanya, ano yun ang will ni Lord, talagang magpa-prosper yun, whether you like it or not. Magpa-prosper yun. Bakit? Will ni Lord yun. Amen. Hallelujah. So God's word will give you light and show you the way to go. Amen. The word of God is our transportation into the plan of God. The word of God is our transportation into prosperity. Walang iba. The word of God. Kasi sino yung word of God? Si God mismo. Kaya pag ang word nasa sayo, ang word nilalabas mo sa bibig mo, si God yun, i-guide ka niya by the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The entrance of His word gives light and understanding. It will show you the way. The entrance of your word gives light and it show you the way. Kaya, kapatid, praise the Lord talaga. Pag alam mo, yung word of God ay nasa sayo, you keep on feeding the word of God, you keep on feeding. Marami na tayong teaching material sa YouTube. Balikan mo yon. Hallelujah. Because lagi talaga yung mayroong, ako ilang taon na, all night lagi, preaching ni Pastor Joe. Kaya kahit tulog ako, I am feeding myself. Tapos pagising ko, yung kailangan ng word, oo nga, balik ulit. Kaya kahit ano pang challenge na dumating, I'm already, nakaposisyon na ako. Kaya ayokong tumigil. Kasi totoo, mayroong kaaway. Because we are in this fallen world. Don't wait. Kasi sinabi ng Bible, when the days of evil will come, you will stand. Kasi darating talaga yung evil days. Ngayon, kung hindi ka nag-prepare, simplang ka. Kaya emergency ka na. Tapos emergency prayer. Emergency prayer ka na. Pero pwede natin yun. He who dwells in the secret place of the Most High, Psalms 91, you abide in the Lord, you stay in His presence. When circumstances come, you will stay. In Jesus' name, I rebuke you. Amen? Kasi nakaposisyon na tayo. God is helping us. Kaya merong word. Merong fivefold ministry dahil tinuturuan tayo ni Lord kung paano natin i-overcome ang mundong ito. There are many different ways you can go. A lot of choices. A lot of decisions. People out there have all kinds of plans for you, but many of them are not of God. Just spend time in the Word until you discern. This is the way. Walk in it. Don't listen. There are so much voices outside. But the more you spend time with the Lord, hallelujah, praying in the Spirit, spending more time in the Word of God. What happened when circumstances come? You are not listening to the voice out there. Hallelujah. And then you're acknowledging the Holy Spirit. You will hear in the inside of you His voice. Kapatid, ang pinaka-safe place natin sa mundong ito is when you learn how to listen your inner man. And it takes training. Kaya meron tayong praying in tongues session. Because the things of God is supernatural. The things of God is spiritual. Amen? Hindi siya nanggagaling sa labas, nanggagaling dito sa loob. So the more you learn, and then, narinig ko kay Lord, I was praying kasi yun yung kanto ko ngayon eh, doon ako lagi. Lord, anong gagawin ko? Sinabi ni Lord, teach them in the Spirit. Teach them in their inner man. Teach them how to be led by the Spirit of God. Jesus Christ is the gift to humanity. And He said, and I will give you power, Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Amen? The Holy Spirit is, ano yun? Is the power of God so that we can serve Him.
So dapat ma-equip tayo, matitrain tayo how to be led by the Spirit of God. Because the sons of God must be led by the Spirit of God. Where it should not be led by our flesh. We should not be led by our mind. We should not be led by other people. We should be led by the Spirit of God because we are children of God. And it takes training. It takes practice. Amen? Sa Isaiah 30 verse 21. Hallelujah. Kaya hindi na tayo autopilot. Pag sumagi sa isip, go ka agad. Hindi. Isaiah 30 verse 21, sinabi, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or wherever you turn to the left. Kapatid, ulitin ko, the safe place here on earth is you. Learn to be led by the Spirit of God. Amen. Hallelujah. Never underestimate the preaching of the word. Never underestimate the preaching of the word. You always need to make time to sit under the anointing preaching word of God. There's power in the anointing preaching word of God. Amen? So don't underestimate. Kaya pag pupunta tayo dapat sa church, hindi tayo natutulog. Dapat dilat yung mga mata natin. Dapat aggressive tayo to hear from God. Hallelujah. The preaching of the word will bring a poor man out of poverty. The preaching of the word will bring the poor man out of poverty. Balikan natin yung 2 Corinthians 8:9. Para pakita ko yun, sabi ko to ng Friday. Dito sa inyo, sasabihin natin. Okay. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He become poor. Ate, sa Tagalog, para diretsyo na tayo sa Tagalog. Sige, Tagalog. Okay, tapos kayo magbasa. Basa. Ano daw? Sabi niya, mayaman si Jesus sa langit. Pumunta dito sa lupa para magpakadukha. Kasi mga dukha tayo dahil sa sin. Kuha? Ngayon, namatay si Jesus. Bumalik na siya sa langit. At sinabi niya, mayaman ka. Kapatid, I encourage you. Renew your mind. You are not poor. If you have Jesus, you are rich. Poor tayo nang wala pa si Kristo. Pero nung si Kristo ay nasa sayo na, you're no longer poor. You are rich. Unless na hindi mo i-renew yung mind mo, because as He thinks, that's who you are. Unless hindi mo i-renew yung mind mo, unless hindi ka magkaroon ng revelation of this, you will always think that you are poor. And if you think that you are poor, you could never be rich anymore unless you change your mind. Kasi ang kayamanan ay hindi nagbabase, yung rich ay hindi nagbabase yung sa pera mo. Kahit mayaman ka, marami kang pera. Pero yung mind mo hindi renewed, who you are in Christ, still you are poor. That's why you try your very hard na magkaroon ka, mag-accumulate ka ng maraming kayamanan because you think you are poor. You want to be rich. Right? But if you know that you are rich, you're not trying to accumulate more of those things because you know you are rich. Just enjoy to follow God, and those things will come to you. Nakuha natin, bakit maraming mahirap? Bakit mahirap
i-share ang gospel doon sa mga mahihirap. Kasi they thought there's no money there. We need food. Are you getting? Pero yung mga taong open yung mind, they will receive the gospel and they will be delivered from that situation. Kitingnan natin sa Luke 4, verse 18. You are not poor. Nagkaroon ako ng revelation. I'm not poor. I am rich. It's not bragging. It's our identity. Okay. For example, ginawa to ni Lord. Do you believe na ginawa to ni Lord? Yes. Do you believe that this is true? Yes. What if sabihin mo, I'm poor? Sa kabila ng ginawa na ni Jesus, ginawa kang mayaman, and then you still believe that you are poor. What do you think God will feel? Kuha? Sarin natin yung mind natin. Kaya kailangan natin, do not be conformed to the pattern, but be transformed by the renewing of your mind through the Word of God. Ang kailangan lang natin mag-agree, ay, oo nga, Lord, ano? Sana ba tayo? The Spirit of the Lord is upon me. Ano sinabi niya? Because He has anointed me. What? 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 To preach what? What to preach? What to preach? What is the gospel? To preach the gospel to the poor. Ano ba yung gospel? Sige nga. Ano ba yung gospel? Magandang balita. Ano bang good news? Oh, in English, Tagalog nyo lang. Oh, ano bang gospel? Good news. Anong good news? Magandang balita. O, anong magandang balita? Hello, magandang balita! Si Jesus ay naparito. Mayaman siya sa langit. Nagpakaduka para maging mayaman ka. Hello, this is the good news. Lahat ng mga kasalanan natin, binayaran na ni Jesus. Hello, this is the good news. All the curse. He removed all the curse so that the blessings will come upon you. He removed the curse so that the promise, the Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit is the promise of God. A guarantee that His covenant to Abraham, the blessing that He promised to Abraham might come to you. This is the good news. And our part is to believe. Yeah, oo, yes. At yung sinabi sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. For what? For what? Power of God to salvation for everyone who believes. So if you believe the gospel, wow! For the Jew first and all for the Greek. 17. For in the gospel, the righteousness of God revealed from faith to faith, as is written in the just. Oh, praise God! This is the gospel. Now I am righteous. Now I have right standing with God in spite sa ginagawa ko. Yes. Now this is the good news. I am saved. Wala naman akong ginagawa. Yeah, because you believe. For it is by grace you have been saved. Through faith, not of your works, so that no one should boast. And He created us in His, like a masterpiece, His masterpiece. To do the good works that He prepared before the foundation. This is the good news. We are the believers. Pag pinawalaan mo yung gospel, tapos na lahat. Anong gospel? Anong magandang balita? Pinagaling ka na sa lahat ng mga karamdaman mo. Anong magandang balita? Hallelujah! Tinubos ka ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mo. Anong balita? Wala nang sumpa sa buhay mo. At hindi ka na kailangan maging masumpa.
Maliban kung magpasumpa ka. Yeah. Galatians 3:20. 3:30. Sige ate, buksan natin. Baka nakalimutan ng iba. Christ has redeemed us. Tagalog ate. O, basa. Okay, wait mo na ha. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kasulatan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero dito ngayon, di ba, marami pa rin tao, hindi kailangan ko maging mabuti. Kailangan ko talaga nang gumawa ng mabuti para maligtas. Tapos na nga. Kahit anong gawin mong mabuti, kahit naluluhod ka pa, magpipre papunta doon. Kahit napatayin mo pa ang sarili mo. Kung walang love. Amen? Pero sinabi niya, pero ngayon, ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Kailan ba yung ngayon? Kaya kung nakalimutan mo, bumalik ka uli. Ngayon, oo nga, ngayon. Hindi bukas. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Buti na lang, hindi tayo nabitay sa puno. Dapat tayong ibitay sa puno. Totoo kayo yung may sinungkit, di ba? Pag gano'n, sinungkit. Bitay sa puno tapos sungkit. Talagang literal si Jesus sinungkit. Yung tagiliran niya sinungkit. Kaya bumuhos yung tubig. Yung dugo na may tubig. Totoo pala yun, may nanunungkit talaga sa puno. Pag mga prutas natin, talaga may nanunungkit. Literal talaga yung pala, may nanunungkit. Si Jesus sinusungkit eh. Hindi kontento patay na si Jesus, sinungkit si Jesus. So, tagiliran, bumuhos yung tubig, ay dugo. Okay, verse 14. Okay. Thank you Lord sa flow. Okay, basa. Ginawa daw niya yun para yung pagpapala, ibinigay niya kay Abraham. Si Abraham ba'y mahirap? No. Si Isaac? No. Si Jacob? No. Si Joseph? No. Lahat ng sumusunod sa kanya? No. Hindi. Si Jesus? No. Ikaw? No. Muntik na ko matumba. Bakit no ka? Dahil tinapos na niya eh. Para yung pagpapala na ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamagitan ni Kristo. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, andudo na din yung pagpapala ni Abraham sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Para matanggap natin ang ipinangako Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. The Holy Spirit is the guarantee, the engagement of His covenant. Na lahat ng pangako. Okay, pag nakita niyo yon, 20 minutes na lang daw. Sige, punta tayo sa Deuteronomy 28 verse 1 to 14. Okay, ito yung, at ano yung tinubos na tayo ni Lord? Ano yung tinubos? Ano yung mga pagpapala na ibinigay ni Lord kay Abraham? Pag ginagawa natin ito, kailangan talaga tayong sumunod. Okay, Deuteronomy 28. Okay, basa.
Okay, next. Okay, next. Okay, wait muna. Yung dalawang verse, kung susundin. Verse 1, kung susundin. And verse 2, kung susundin. Okay, pagpapalay niya, lahat-lahat. Lungsod at mga bukid ninyo. Okay, next verse. Okay. Oh, walang kulang. Bigasan nyo, laging puno. Next. Kaya wag kayo, kung tinawag kayo ni Lord dito sa church, sa North Gate, huwag kayong tumakas. Kasi doon yung pagpapala nyo. 21 na ako itong taon na to. Stay in the land, and I will bless you. Stay. Okay, verse. Next verse. Mamuhay ayon sa kanyang paraan. Hindi paraan mo. Paraan niya. Okay, next. Okay. Next. Mm. Mm. Next. Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi ng mundo. Ah, ganun talagang buhay, roller coaster. Papayag ka ba sa loob? It's not the plan of God. The plan of God is increasing. The plan of God is prospering. The plan of God is advancement. Amen. The plan of God is abundance. Amen. Okay, next verse. Okay. Kita natin the beginning was the Word of God. So, anong ginawa ni Jesus? Niredeem tayo. So that the blessings of Abraham would come upon us. Pagdating sa Deuteronomy 8, kasi yun ang kailangan mo lang talaga sumunod sa instruction. That's why if you love yung commandments, 10 commandments ang sinabi ni Lord sa New Testament, love the Lord with all your heart. Love your neighbor as you love yourself. So yung 10 commandments na yun, ginawa na lang niya ng isa. Love. That is a love commandment. That's why if we love God, we will obey His commandment and all these blessings will come upon us. Are we getting? Okay. Doon sa hindi sumusunod. Sige. Ito din sa 15 ate. Ge. Basa.
Okay, wait muna. Sinabi, sumunod naman ako eh. Sinabi, mabuting eh. Kung hindi, Panginoon ng iyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya. Kaya hindi talaga partial. 100% exactly what the Lord commanded, do it. Nike. Amen? Okay, next. Ano mangyari? Okay. Sige. 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 Okay, tingnan mo. Puro sumpa. Pero tingnan mo yung hindi mo, alam mo kapatid, tingnan mo yung ano, lahat, yung naramdaman mong kaguluhan, dahil sa pagsunod, maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo. Kaya minsan, ang daming gulo, hindi ko alam na gagawin, nalilito na ako. Ba't ka nalilito? Kasi hindi mo sinusunod eh. Pero kung sumusunod ka, hindi ka malilito, hindi ka maguguluhan. Kasi nasa order lahat. Kaya kung magulo yung buhay mo ngayon, naguguluhan ka, nalilito ka, ay alam mo na. Hindi yung will ni Lord. Are we getting? Kasi bakit tayo naguguluhan? Bakit tayo nalilito? Kasi ini-ignore natin, di natin sinusunod ng mabuti. Yung utos niya. Kaya akala mo okay lang yun, hindi okay. Kaya anong effect? Naguguluhan ka, nalilito ka. Kaya anong sunod? Sakit na. Kasi anxious ka na. Anxiety ka na. Discomfort ka na. Wala ka ng peace. Gulo nga eh. Nalilito nga eh. Are we getting? Pero wala na tayo dito. Redeem na tayo. Kaya kailangan nating sumunod. Kaya pag sumunod ka, walang gulo, walang lito, because there is peace. Kahit marami kang pera, pero lagi kang nalilito at naguguluhan. Again, you cannot buy peace. You cannot buy healing. You cannot buy salvation. You cannot. You cannot buy victory. Money can't save you. Only Jesus. Your money cannot give God, but God can give you money. Mamimili tayo. Amen? Praise the Lord. Ang ganda ngayon Salamat sa prayer niyo. Yung ating Luke 4:18, ang layo na pupuntahan. The poor do not need the right connections or contact only. Balik tayo, Ate Ana, sa Luke 4:18. Hallelujah! Kaya punta tayo sa SM, ha? Mang-recruit ako eh. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set the liberty those who are oppressed. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon you. God called us to preach the gospel to the poor. Ate Alona, can I testify? Ganun naman si Ate Alona. Nag-beautiful eyes naman si Ate Alona. Nag-beautiful, alam yung beautiful eyes, ganun. Ate Alona, halika nga, Ate Alona. Kita-kita eh, nag-beautiful eyes ka, kaya dito tayo sa camera. So, di ba? Inaamin niya, huli daw siya eh. Nagagano na, O kaumpisa pa lang talagang Holy Spirit, bullseye kagad, Okay, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor.
He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty. Si Ate Alona, testimony ko to. Hindi siya dirty laundry, ha? But this is the reality of Ate Alona. Pumunta ako dito ng 2004. Okay. Pumunta ako dito ng 2004. Dumating ako dito na God sent me 2004. Kayo, Ate Alona, nung 2005 kami siya dumating dito. Pumunta sila dito sa Bulacan dahil wala na silang tirahan doon sa Malabon. Nabotas. Tapos dumating sa point, dahil wala na sila, yung bahay doon nila, maliit ate, di ba? Super maliit na yung bahay nila. Parang sardinas sila, praise the Lord, hindi, parang sardinas sila. Tapos dumating sa point ng buhay niya, na sumakay ka ate na sasakyan. Parang ako nag-testimony, parang mabilis, baka ang dami yun eh. Tatanungin na lang kita sa testimony mo eh. Tapos dumating daw, nagsakay ka na sasakyan, Tapos sabi ni Satanas, diyan kayo titira sa ilalim ng tulay. Sa daan. Maging pulobi. Sinabi ni Satanas, doon kayo. Sige, punto mo yung banda doon. Bilisan mo lang. Siniksik niya sa mind ko na diyan ka titira, diyan kayo. Kasi wala na kaming trabaho mag-asawa noon. Tapos talagang wala na rin kaming pang-upa. Tapos yun nga, na napakabuti ni Lord kasi pinadala niya din yung bayaw ko, yung may-ari ng bahay na to na nagpunta siya doon, sabi, ang liit naman ng bahay mo, doon na kaya kayo tumira doon sa Bulacan, walang nakatira doon. Kaya hindi na kaming dalawang isip na pumunta talaga dito. Kaya yon. Tapos, pero bago yon, talagang wala, as in zero kami, wala kaming mga trabaho, tapos wala na rin kaming pang-upa. Kaya yun, nung nasa tricycle nga ako, sabi niya, diyan ka titira. Diyan yung mga anak mo, tutulog sa daan. Tapos sabi ko, hindi, ayoko Lord, ayoko dyan. Pero pilit niya talaga pinapakita, diyan ka talaga titira. Pinipilit niya talaga yun, pinapakita niya. Pinipicture out niya sa mata ko, na diyan kayo titira ng mga anak mo. Pero hindi, lumaban ako. Sabi ko, hindi, ayoko Lord, ayoko Lord, ayoko dyan Lord, ayoko. Kaya yun, biglang dumating yung bayaw ko, yun na yun. Yung biglang nag-decision ako na ayoko, yung bayaw ko biglang dumating. In-offer niya sa amin yung bahay na yan. Okay. Ang Yes. free. May offer. Pero tinanggihan niya. Ayaw niya. Dahil born again na si Ate Alona. Nag-disobey lang. Okay. And then what things? Nung dumating na sila dito, walang pagkain. Tapos ang dami pa nila mga bisita nakitira sa bahay nila. Ate, di ba yung sa pagkain natin? Bagamat wala kaming trabaho mag-asawa noon, nung dumating kami talaga dito, wala pa rin kaming trabaho. Pero, ang daming kaibigan ng mga anak ko, punta ng punta sa bahay. Kaya ang ginagawa nila, sila din, may diskarte ng pagkain nila para makakain kaming lahat. Okay. Tapos ito pa, dumating yung time yung apo niya, walang pambili ng gatas. Alam mo, pinapadidi, tubig, Milo, infant. Sabi ko, bakit hindi niyo ibibigay yung bata doon sa tatay kung kaya naman doon ipapakainin? Kasi titiisin niyo doon. But she keep on coming here, hearing the gospel. Are you getting? Preach the gospel to the poor. She keep on hearing. Serve kay Lord. Consistent yung pag-serve. Kahit na laging pinapagalitan, andudog pa rin. Kaya kapal mukha, pero okay lang. Kasi ganoon talaga si pastora nyo, nangungulik talaga. At the age of 50, sabi niya, 50 na yan, sabi niya, Pastora, alam mo, for the first time in my life, ngayon lang ako nakikita ng isang kaban sa bahay. Bigas. Can you imagine how poor they are? At the age of 50, ngayon lang nakikita ng isang kabang bigas sa bahay nila. Are you getting? Hanggang isang araw, dito siya, lagi pa rin, revelation, sabi niya, Lord, ayoko nang maging mahirap. Ayoko nang maging mahirap. Kita mo yung decision? Yung una, ayokong tumira doon. Satan is trying to preach to her. And then yung response niya, no? And then dito, Lord, ayoko na maging mahirap. She make a decision na ayaw na niyang maging mahirap. Alam niyo yung nangyari, supernatural. May sarili na silang bahay.
Debt-free. Laging may pera na siya. At dumating pa sa point, yung panganay, di ko talaga mawala yung testimony na yun. Yung panganay niya ng anak pangalawa. Di syempre naman, ikaw buntis, syempre magpe-prepare ka ng pera, di ba? Talaga naman, nanganganak na. Nag-prayer ako dito, pastora, pastora, pastora. Binubulabog ko sa prayer. Perang pastora ng pera, pastora, kasi mga anak ng anak ko, pastora, ganyan. Ay, talaga naman si pastora niyo. Umalis siya. Pero sumunod din si pastora. Tapos nakita ko, ando doon yung tricycle sa harap. Ang hiniram niya, 350. Tinawag ko ulit. Halika, ito yung pera. Nanganak yung, hindi na nga nakarating doon sa lying ini. Siya na naging partera, yung taga, sinalo na lang yung kumadrona. That's how poor they are. Pero ngayon, tapos nag-walking ako, yung anak niya doon isa nagre-rent. Sabi ko, ate, naka-aircon na sila, bagong aircon nila. Oo, pastora. Ito nakikita ko, how poor they are. Magkasunod lang kami. Una lang ako, sinunod sila with the testimony. God knows where is their prosperity. Supernatural. Yung bahay nila, imposible na mapasa kanila yung pinukiniklaim niya. Lord, amin yung bahay. Gumawa si Lord ng paraan. Ilang payments na lang? 2 payments. 800,000 pesos, di ba? Tapos 2 payments lang. Preach the gospel to the poor. Pero mayroon siyang ginawang response. Hindi siya nakikinig doon. Because she is a child of God. Nag-disobey lang. Pero, sumunod siya. Ang ngayon testimony nila, pastora, sabi ng mga anak ko, yabang-yabang ko daw, hindi na kami nakuwala ng bigas, kaban-kaban. Are you getting? Because of the word. And she served the Lord. So, napapansin ko, araw-araw siya nagwawalis doon sa labas. Response. Bukas makalawa. Kaya magpalakas ka, pupunta to sa Amerika. Prosperity begins in the Word. Kaya huwag mong titingnan kung saan ka, anong kalagayan mo. Don't accept whatever the enemy is telling you. Keep coming up, keep showing up. Serve the Lord. Amen. Ate, lagi ka may pera. Oo, pastora. Meron din siya negosyo ngayon, hindi ko nga alam eh. Naka more than 1 year na daw siya. Yung silog-silog niya, online. Hindi na puputol. Nakikita ko, lagi siyang nagtatay. Lagi. Pero labi din niyang dinalaban. Nakita niyo? In the Word. God is working. Pag tayo buong pusong sumusunod kay Lord. Ang tanong, pinapayagan mo bang ganun ka lang? You have to do something. Kasi testimony to. Yung anak niya, ang dami kong testimony yun eh. Kaya, okay lang naging beautiful eyes ka. Dami pala kong hugot sa'yo ngayon. Yung anak niya, lalaki, yung pangalawa, nakalunok na ang hikaw. Nagtusok-tusok dito ng hikaw, nalunok. Nang didilaw na. Ang ginawa niya, punta tayo kay pastora, pray tayo. Pinatanggap ko, pray. Tapos dito may bukol. Walang gamot. Gumaling.
Siguro tinae yung buhok, yung hikaw. Ano yun eh? Hikaw yun, di ba? May titano yun eh. Nang didilaw na. Nilalagnat na. Dinala niya. Hindi Sunday service. Dinala dito, pinagpipray over. Hingi sila ng pray over. Pinagpipray ko. Gumaling. So this is the word. If we trust the Lord, if we believe the word, nothing. Pero anong ginawa ni Ate Alona? Because she served. Araw-araw andi dito. Kahit pinapagalitan, andun pa rin. Kuha natin. Because she won. Pero look, what the Lord has done. And there's more. Napapansin ko, laging may pera, hindi na ubusan eh. Prosperity is real. The plan of God is real. The word of God is real. Faith is real. Gawin mo lang yung part mo. Amen. Hallelujah. Kahit pinapagalitan siya ng husband niya, tumatakas siya. Kahit hinahadlangan siya ng kung ano-anong pinagsasabi sa kanya. Susunod ako. No, if you fight the Lord, His plan, at the end of the day, what if Ate Alona hindi ka pumunta? What if hindi din ako pumunta? What happened? Kaya sa mga lugar kung saan tayo dinadala ni Lord, mayroong mga taong nag-aantay sa atin. Amen? Isa lang tong testimony si Ate Alona. At never si Ate Alona ang nagkakasakit. Ever since nagkikita kami, never siya nagkakasakit. I notice it. Yung tuhod lang niya, lagi ko ding ni-review, pastora, wala na eh. Everything is here. Everything is in the plan of God. Magiging seryoso lang tayo. Lahat ay mababago. Yung mga anak niya, yung dalawa malapit na matapos pag-aaral. Hindi perfect. Pero merong ginawa silang mabuti. Because of the gospel. Because of the word. Covenant niya. Amen. Are you encouraged? Are you inspired? Praise God. Thank you, Ate Alona. Okay lang, mag-baby sleep ka, Beautiful eyes. Huli yung kanyang buto. Oh, gumagano siya. Biglang nakita ko. May pakinabang yung beautiful eyes. Parang gano'n na siya. Gano'n siya. Biglang nakita ko. Huli ka. Pero inaamin naman niya. Nahuli daw siya. Kaya tama yung pagkahuli mo, daming testimony. Praise God. Sige tayo tayong lahat.